Iginagalang daw ni former Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Pero para sa ilang opisyal, di pa rin daw sapat ang panindigan ng Pangulo laban sa korupsyon. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nagulat ng live. Mula sa Batasan, Joash, anong update? Willard, no-show ngayong araw si former House Speaker Martin Romualdez sa plenaryo ng Batasang Pambansa sa gitna ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Parte ng unang bahagi ng talumpati ni PBBM ang pag-address sa mga reklamong nakahain laban kay Romualdez sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng kanyang umano'y pagiging central figure sa flood control corruption scandal. Ayon kay PBBM, masakit man ito para sa kanya, nasa punto na anya na posibleng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay Romualdez. Paninindigan niya, hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan kundi ng bansa. Una nang itinanggi ng kongresista ang mga alegasyon. Para kay Navotas City Congressman Toby Tiangco, bagaman wini-welcome niya ang pahayag ng Pangulo, it could have been improved daw. Paninindigan niya, dapat ay nagpakita ng mas matinding paninindigan ng Pangulo sa pagpapanagot ng mga may kasalanan, miyembro man ito ng kanyang pamilya. Yun naman yun eh. Sinabi na ng ombudsman na papailan ng kaso. Kung ako yun, mas maganda kung sinabi niya na dahil lumabas na yung former speaker may kasalanan, kahit pinsan ko yan, dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No? Number one yon. Number two, total, nahandyan na, hinahanap na lang yung mas maraming ebidensya. Dapat nanawagan siya doon sa mga sa executive branch, government agencies under him na sabihin, ngayon, inuutusan ko lahat ng mga sangay ng gobyerno na may alam sa katiwalian na ginawa ni former speaker, tumulong kayo at ilabas yung ebidensya dahil sinasabi ko, hindi ko siya proproteksyonan. At dapat siyang managot. Dapat ganun eh. Ito medyo kapos eh. Dagdag pa ng kongresista, mahalagang maipakita sa taong bayan ang pagkakaroon ng hustisya sa flood control scandal sa gitna ng bumababang survey ratings ng Pangulo. They should have concentrated on that part because if you look at the Pulse Asia survey, 30% of 29 point something, 29.8, ang gustong marinig yon, di ba? So they should have come out stronger. Suportado naman ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag ng Pangulo, lalo na't ito anyang nais marinig ng taong bayan. I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya nagkamali sa kakasuhan niya. So yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kundi kasuhan because that's what the people are asking for. And bahala na po si Speaker to defend himself before the Ombudsman. Pero din po yung mga ibang congressman, kung nagtataka kayo, bakit wala mga congressman? DOJ po ang may hawak. Kasi ang ICI po nag-imbestiga sa mga congressman at mga kontraktor. Nagpahayag din ng suporta si DPWH Secretary Vince Dizon sa flood control corruption scandal statement sa SONA ni PBBM. Anya, malinaw ang mensahe ng Pangulo na kailangan may managot, mapapamilya man o hindi, at dapat ay magtrabaho na ang mga kawani ng pamahalaan. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang maghain ng warrant of arrest laban kay Romualdez, oras na maisampa na ang kaso sa Sandigan Bayan. Willard, sa isang statement, sinabi ni Romualdez na masakit man sa kanilang pamilya ay iginagalang niya ang naging pahayag ng kanyang pinsan. Sang-ayon din daw siya na gawin ang tama sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso at hayaan na ang magsalita ay ebidensya. Yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa Willard. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.